Magandang araw mga kaibigan. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Nais ko lamang linawin at bigyang diin ang naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta patungkol sa West Philippine Sea. Nais ko lamang hilingin sa taong bayan na laliman natin ang ating pangunawa, intindihin nating mabuti ang nais ipahayag o iparating sa atin ni Congressman Rodante Marcoleta. Wala po akong narinig, hindi po niya sinabi na ang West Philippine Sea ay kathang-isip lamang. Mariin po niyang binigyang diin na ang West Philippine Sea ay pag-aari at bahagi ng bansang Pilipinas. Ito po ay sa atin. Ito po ay bahagi ng ating karagatan na kung saan ang mga yamang nakapaloob sa West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Hindi ko rin naman po kinukundina ang naging pag-intindi ni Commodore Tariela. Tama rin naman po ang mga pahayag ni Commodore Tariela. Binibigyan din naman po ni Commodore Tariela na ang West Philippine Sea ay sa atin. In fact, kinilala po ng Pilipinas ang West Philippine Sea noong panahon pa ni former President Benigno Simeon Aquino at maging ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ay nagpasa pa ng batas upang mas mapaigting, mapagtibay ang ating pag-aari upang ipakita sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Pareho pong tama ang sinasabi at nais iparating sa atin ni Congressman Rodante Marcoleta at ni Commodore Tariela. Maging ang gobyernong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ay tama naman ang kanilang ina-assert. Ang West Philippine Sea ay pag-aari. Ang nais lamang pong iparating at ipinupunto ni Congressman Rodante Marcoleta ay mas mapagtitibay natin, mas maipagmamalaki natin ang West Philippine Sea kung ito po ay maisasama, kung ito po ay mairerehistro sa International Hydrographic Organization. Ang International Hydrographic Organization ay parang isang, sabihin na natin, para itong Philippine Statistical Authority na kung saan tayo bilang mga Pilipino ay nakarehistro sa Philippine Statistical Authority na kung tayo po ay hihingi ng birth certificate, makikita natin dito kung saan tayo ipinanganak, sino ang ating mga magulang. Yun po ang napakahalaga na dapat nating maintindihan, mga kaibigan. Kung atin pong irerehistro, no, at ipalilista ang West Philippine Sea sa International Hydrographic Organization, mas makikilala ng buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Sana po ay malinaw ang aking pagsasalarawan at pagpapaliwanag doon sa nais iparating ni Congressman Rodante Marcoleta. Doon po tayo sa bagay na mayroon tayong maipakikitang pruweba na ang West Philippine Sea ay sa atin. Okay? Halimbawa, mayroong isang bansa, tinanong, sa inyo ba ang West Philippine Sea? Kanino ba ang West Philippine Sea? Sasabihin ni Commodore Tariela, ito ay pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Ito ay bahagi ng aming karagatan. Ito po yung mga batas na kung saan ay ipinagatitibay, no, na ito po ay sa amin. Pero kung ang bansang nagtanong ay humingi ng patunay, mayroon ka bang patunay na maipakikita na kung saan ay kinikilala na ang West Philippine Sea ay sa inyo? Since ang mayroon lamang po tayo ay ang mga batas na nandito sa Pilipinas, maaaring hindi po nila kilalanin na sa atin nga ang West Philippine Sea. Subalit kung ang West Philippine Sea ay nakarehistro po sa
International Hydrographic Organization, we can say to that country asking question or questioning the ownership of the West Philippine Sea, pwede natin silang sabihin, pumunta kayo sa International Hydrographic Organization at makikita ninyo doon na ang West Philippine Sea ay bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Mabuhay po kayo mga kaibigan. Save the Philippines. God bless. Kamusta? Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na ano at saan ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang karagatang nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na sakop ang 200 nautical miles exclusive economic zone o may katumbas na 370 kilometers mula sa baseline ng Pilipinas. Napapaloob dito ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Noong 2012, ang Administrative Order No. 29 ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino upang ipanukala ang malawakang paggamit ng terminong West Philippine Sea upang maipakita natin na ang Pilipinas ang may sovereign rights sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman dito tulad ng isda, langis at natural gas. At pangalawa, para maipahayag sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Noong nakaraang Nobyembre, pinirmahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng 19th Congress upang maisabatas ang Republic Act 12064 o mas kilala sa tawag na Philippine Maritime Zones Act. Ang batas na ito ay nagpatibay ng pagkilala natin bilang isang bansa sa West Philippine Sea na naaayon sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Kaya mga kababayan, sa susunod na may magsabi sa inyo na ang West Philippine Sea ay kathang isip lamang, agad ninyo itong tutulan at sabihin, ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip lamang. Ito ay atin at ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.